So, tuwing hapon po, meron po tayo pinag-aaralan at kinukuha po natin yung sa First John. So, sa mga sulat ni John the Beloved. So, bubuksan po natin ang ating mga Bibles sa First John chapter 4. First John chapter 4, babasahin ko po ang verse 4 hanggang sa verse 5. So, First John chapter 4, verse 4 hanggang verse 5. Sundan nyo lang po ng inyong mga mata. Sinasabi ng Biblia, "You're of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world." Verse 5, "They are of the world, therefore speak they of the world, and the world heareth them." Tayo po'y sumandaling manalangin. O Amang Dakila, makapangyarihan sa lahat, Ama, nagpapasalamat kami muli, Ama, na muli po kami makapag-aral ng inyong banal na salita. Mula po, Ama, sa mga sulat ni Juan, tulungan niyo po kami, Ama, na maunawaan, maintindihan po namin ito sa hapon ito. Tulungan niyo po, Ama, ang inyong lingkod, Ama, abang lingkod na patuloy itong gabayan sa pamagitan, Ama, ng God the Holy Spirit, upang patuloy, Ama, na faithfully mai-expose ang inyong banal na salita. Binabalik namin sa inyong paborit karangalan. In Jesus' name we pray. Amen. So, sa pinag-aaralan natin, itong First John, ang pinaka number one na tawag dyan, pinaka number one na problema doon sa church at Ephesus ay yung tinatawag nating Gnosticism. So, doon sa church at Ephesus ay sabi natin isa sa pinakamayaman na lugar ay ang Ephesus. At yung Ephesus na yan, andyan lahat ng iba't ibang uri ng kasalanan. At isa na doon yung tinatawag nating Gnosticism. At alam natin, yung mga Greek gods, so may tinatawag silang pantheon, which is, makikita natin yon doon sa Greece, sa Athens. So, dito makikita natin, dito sa Ephesus, meron silang Diyos o goddess na sinasamba, walang iba kundi si Diana. So, at makikita natin dito sa mga sulat ni John, na sinasabihan ni John, yung mga believers sa Ephesus, sinasabi ni John, example doon sa verse chapter 4, "Beloved, believe not every spirit, but try the spirit, whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world." So may kita natin dito na meron pala tayong tinatawag na false teachers, false prophets, at meron tayong tinatawag na mga teacher of the word. Well, teacher kung saan nagtuturo ng salita ng Diyos. So dito sa ating pag-aaralan, nakita natin last time kung papaano na bilang mga believers, meron tayong tinatawag na dapat bawat believers merong discernment kung sino yung nagtuturo. At the same time, kung ano yung kanyang tinuturo. At meron ang bawat isa, merong duty na i-try ang bawat preacher, bawat teachers na tatayo upang malaman kung yung kanyang tinuturo ba ay galing sa Diyos. At the same time, yung bawat believers, bawat isa sa atin dito, ay dapat meron tayong hinahawakan bilang mga disciples ng Diyos na disiplina. So, meron tayong disiplina pagdating sa salita ng Diyos. Ano ba yung pinaniniwalaan natin? Isa na doon dito makikita natin yung incarnation of Christ, na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. At si Jesus Christ ay siya yung Kristo. Pag sinabing Kristo, siya ay anointed, pinili o hinirang. So, dito makikita natin naman, just sa verse 4 hanggang verse 5, yung tinatawag nating dalawang klase ng tao o dalawang klase ng mga tao na meron dito sa mundo. At sa panahon ni John, meron doon sa church at Ephesus. Yung sinasabi dyan sa verse 4, "Ye are of God." So, meron tayong tinatawag na "Ye are of God." At the same time, meron tayong tinatawag, which is sa verse 5, na sinasabi, "They are of the world." So, dalawang klase ito. They are of the world. So, dalawang klaseng tao na makikita natin doon sa simbahan sa Ephesus. So, dito sinabi dito ni John, sa verse 4, "Ye are of God." So, ito muna natin pag-aaralan. Sinabi dito ni John, "Ye are of God." So, dito makikita natin na bilang mga believers, ang nais ng Diyos doon sa kanyang mga anak. Tanda natin, ang pinaka-context dito, simula doon sa chapter 2, 1 John chapter 2, verse 29, hanggang dito sa chapter 5, yung ikaw bilang
anak ng Diyos. Yung bawat mananampalataya ay tinatawag na mga anak ng Diyos. So, dito makikita natin na sinabi ni John, ye are of God. So, dahil ikaw ay sons of God, ikaw ay sa Diyos. So, ang una natin makikita dito, the sons of God should overcome the world, na sinasabi ni John, ye are of God, little children, and have overcome them. So, una nating makikita dito ay yung mga believers o yung mga taong saved ay dapat sila ay ang katayuan ng mga taong saved, sila ay separated for God's use. So, separated for God. So, ito yung isang katangian ng isang mga anak ng Diyos ay separated. So, separated for God. So, kaya makikita natin dyan, sinabi dito ni John, ye are of God, little children. So, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, makikita natin dito na yung mga believers sa Ephesus, which is yung sinulatan ni John ng 1 John, makikita natin na sinabi ni John na kayo ay, sabi dyan, mga anak ng Diyos. So, kayo ay pagmamay-ari ng Diyos. So, makikita natin dito na ang pagkakaiba ng tinatawag natin para sa Diyos at yung pinagkaiba ng galing sa mundo, makikita natin dito ay may malaking diferensya. Di ba? May malaking diferensya. Kasi sinasabi dito na dyan na ye are of the world. Kayong mga believers dito sa Ephesus, kayong mga nanampalataya na si Jesucristo ay ipinanganak, na si Jesus Christ ay anak ng Diyos, na si Jesus Christ na ang Diyos ay nagkatawang tao at siya ay si Jesus Christ, kayo ay separated para sa Diyos. So makikita natin dito yung doktrina ng separation. Merong malaking separation sa pagitan ng mga hindi nananampalataya kay Jesus Christ at doon sa mga taong nananampalataya kay Jesus Christ. So makikita natin na even doon sa church sa Ephesus, merong mga unbelievers na member. So ibig sabihin, lahat ng simbahan dito sa Pilipinas, lahat ng simbahan dito sa buong mundo, even sabihin din, they faithfully preach the Word of God, merong mga magsasabi na ako ay saved, pero sa katotohanan ay hindi talaga sila ligtas. Kaya dito makikita natin, papaano ibinigay ni John yung pagkakakilanlan nitong mga anak ng Diyos at yung pagkakilanlan yung ng mga tao na hindi anak ng Diyos. At sinabi dito ni John, ginamit ni John dito yung Greek word na teknion. So dito sa verse na to, sa buong 1 John, 7 beses ginamit ni John yung teknion. So, yung teknion na yan, may kita natin dyan, yan yung translation ng little children. So, pag sinabing teknion, ito yung parent-child relationship. So, ibig sabihin, sinasabi nito dyan, sabi dyan, ye are of God, mga anak ko. Kung saan pa, ye are of God, aking mga anak. Kasi dito si John, gumamit siya ng dalawang, dito sa kanyang mga sulat, si John gumamit siya ng dalawang klase ng isang translation sa atin, little children, dalawang klase ng Greek word. Yung isa ay teknion, yung isa ay paidion. So, yung paidion naman, ibig sabihin naman nun, yun yung tinatawag din master-servant relationship. Example, ako ay mas mataas na katungkulan, ikaw na mas may bababang katungkulan, at nasa isang company tayo, yung tinatawag na master-servant na relationship. Pero yung ginamit dito ni John ay yung parent-child relationship. Na kung makikita natin, yung pinakaunang verse na makikita natin dyan sa chapter 4, unang word na makikita natin sa chapter 4, ay ginamit ni John yung word na beloved. Bakit? Sila na mga malalapit na mga anak ni John, para kay John, yung mga believers sa Ephesus ay parang mga anak ni rin. So isipin natin yung ginamit din yun ni Pablo na sinasabi niya, ikaw ay aking ipinanganak. So, may kita natin dito na sinasabi dito ni John, ye are of God, little children, and have overcome them. So, may kita natin dito yung praise John na ye are of God, meron itong idea ng separation. O, meron itong idea na sinasabi natin set apart
for God's use. So, itong mga ye are of God, itong mga sons of God, meron silang, kung sasabihin na, sila yung mga vessel na nakatalaga at gagamitin ng Diyos. Ito yung mga believers. So, ibig sabihin, ang bawat believers doon sa Ephesus, sila ay nakatalaga para gamitin ng Diyos para sa kapakanan ng Diyos. At yun yung makikita natin dito na sinasabi ni John, ye are of God, little children. So, makikita natin dito na tinawag ni John yung mga believers sa Ephesus na little children. Tandaan natin, yung mga hindi anak ng Diyos ay under sa tinatawag nating puot ng Diyos. At lahat ng under sa puot ng Diyos ay tinatawag natin yang sila ay tutungo sa tinatawag nating impyerno. Kaya dito makikita natin na bilang mga anak ng Diyos, tayo ay iniwalay ng Diyos para sa kanyang kalooban. Kaya makikita natin dito at ang kalooban ng Diyos ay magse-separate yung mga believers dun sa mga false teachers, which is napag-aralan natin yon sa verse 1, 2, 3, and 2 and 3. So dito makikita natin na yung word na yan na sinasabi ni John na ye, yung phrase na to, ye are of God, little children, and have overcome them. So merong word dito na ginamit si John, which is yung word na overcome. Itong word na overcome na to ay ginamit ito ni John, which is nasa perfect tense. So ito ay tawag dyan, nikao. So Greek word nikao, at ito ay nasa perfect tense. So ibig sabihin, may isang beses na nangyari doon sa mga believers doon sa Ephesus na sila ay na-overcome nila yung tinatawag natin, sinasabi diyan, yung mga false teachers. At kailan kaya yung pangyayari na yon na na-overcome nila yung mga false teachers? Kaya itong word dito na overcome, kasi perfect tense, which napag-aralan din kanina, pag sinabing perfect tense ay isang beses na nangyari doon sa buhay ng isang tao o isang beses na nangyari, completed action, pero meron siyang ongoing result or effects. So yun. So dito makikita natin na sinabi dito ni John, and have overcome them. So meron isang beses doon sa buhay ng mga believers doon sa Ephesus kung saan na-overcome nila yung mga false teachers. At kailan kaya yon? Kung mapag-aaralan natin at matatandaan natin, nung panahon na si Pablo ay sa panahon si Pablo ay nag-mission, makikita natin, nung panahon na yon, dumaan si Pablo doon sa Ephesus. Pero before sa Ephesus, nakilala niyo yun before, yung dalawang mag-asawa, si Aquila and Priscilla. At makikita natin doon nag-start yung tinatawag nating church doon sa Ephesus. At makikita natin doon na yung mga tao doon sa Ephesus ay nagsisi sila ng kasalanan. At paano yung pagsisisi ng kasalanan? Paano natin makikita doon? Yung mga images na meron sila ay sinunog nila. At doon natin makikita, maliban sa images, makikita din natin even yung mga idols na meron sila, yung mga silversmith, yung mga graven images, yun, na meron doon ay kanilang inalisan. Kaya makikita natin doon, yung mga silversmith, sinabi nila na hindi dapat ito mangyari. Bakit yung aming kita ay lumiliit? Dahil yan doon sa simbahan na itinayo doon sa Ephesus. At sabihin natin na tinayo ni Paul yung simbahan doon, mga nasa 50 plus, 60, yan. 50, I think, BC, AD. So, isipin natin, plus na isulat ni John, o mga 60 AD nga, na isulat ni John, itong 1 John, ay sa panahon ng mga 85 to 90 AD. So, kung titingnan natin, halos 30 years yung pagitan. So, sinabi dito ni John na na-overcome nila yung mga false teachers nung panahon. Makikita natin isang beses at yung effect ng kanilang pag-overcome ay tuloy-tuloy. Kaya makikita natin dito na they tried every false teachers, at the same time, tinitingnan nila, dinidiscern nila kung yung mga false teachers ay yung mga teachers ba yan
ay sa Diyos or hindi sa Diyos. So, makikita natin dito yung mga believers o yung mga sons of God na members doon sa church sa Ephesus, sila ay separated para sa paggamit ng Diyos. At dito makikita natin, yung ang sinasabi ko, yung word na yan, makikita natin paano makikita ng isang tao na siya, o paano ko makikita na yung isang tao na yon ay anak ng Diyos. So, dito makikita natin na sinabi niya dyan, "Ye are of God, little children, and have overcome them." Sabi dyan, "Because greater is He that is in you than he that is in the world." So, dito makikita natin, kung titingnan natin doon sa Galatians, so babasahin ko lang na which is nabasa ko na rin to, nabasa natin ilang beses. So, sa Galatians chapter 5, so sinabi dito, Galatians chapter 5, verse 22, "But the fruit of the Spirit is love, joy, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such things there is no law, and they are that our Christ have crucified the flesh with the affection and lust. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not be desirous of vainglory, provoking one another, envying one another." So dito makikita natin na anong meron doon sa mga believers doon sa Ephesus kung bakit nila nakaya o nagawang mag-separate doon sa mga false teachers. Anong meron doon sa mga believers doon sa Ephesus kung bakit nila nagawang i-try o ma-discern yung mga false teacher. Papaanong paraan nila yung nagawa? At sino ang tumulong sa kanila para magawa yon? Anong meron sa kanila para magawa nila yung pagtingin o pag-discern yung duty nila na i-try yung mga false teacher, paano paparaan nila nagawa yon? Which is makikita natin dito sa chapter 4 at doon sa mga huling talata. Sabi dito, "Because greater is He," yung He dyan, ay ito ay patungkol sa God the Holy Spirit. So dito makikita natin yung He dyan, "Because greater is He that is in you than he that is in the world." So makikita natin dito na yung believers, yung saved, yung sons of God, sila ay separate para sa Diyos. At bakit nila nakakayanan mag-discern? Bakit nila kayang mag-try ng mga false teachers? Dahil meron silang Spirit of God. Meron silang Spirit of God, which is nabasa natin doon, napag-aralan din natin last time sa chapter 2, "Hereby knowing the Spirit of God," which is, dito sa context na to, may kita natin, pag ang isang tao ay wala ang Spirit of God, hindi niya magagawang i-try, i-test yung mga false teachers. So dito may kita natin, dahil kayo ay sa Diyos, kayo ay separated para sa paggamit ng Diyos. At the same time, may kita natin dyan, sinabi ni John, "Because greater is He that is in you than he that is in the world." So before niya, may kita natin, "and have overcome them." So may kita natin dito na ang mga believers, yung tinatawag sons of God, ay sila ay separated to overcome the false teachers. So separated to overcome. So overcome the false teachers. So, itong mga believers, sila ay hiniwalay ng Diyos o sinet apart ng Diyos, sinet apart ng Diyos to overcome yung mga false teachers. Dahil meron silang tinatawag natin Spirit of God. Which is, ang Spirit of God, which is ang God the Holy Spirit, siya ay Spirit of Truth. So, makikita natin dito, kaya ang dahilan, ang dahilan kung bakit nila tinetest yung mga teachers ay dahil meron silang Spirit of Truth. At dito yun natin makikita yon sa verse 4, na "Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world."
So, dito makikita natin na yung praise ulit dyan, na year of God, little children, ay ito yung exact opposite nung chapter 5 na sinasabi, they are of the world. Di ba? So, makikita natin dito na itong year of God, ito yung mga sons of God, atong they are of the world, ito yung tinatawag natin children of the devil. At itong children of the devil, which yung mapag-aaral mamaya, makikita natin anong meron dito sa kanila. So, dito makikita natin, ang sons of God, yung mga anak ng Diyos, they are separated for God. So, sineparate sila ng Diyos o sinet apart sila ng Diyos. Kaya makikita natin dito, bakit sa mga turo ng mga apostol o even sa mga prophets, bakit nais ng Diyos na yung mga tao ay mamuhay na humihiwalay sa kasalanan dahil ang Diyos ay banal. Dahil sa holiness ng Diyos, makikita natin yung tao, makikita yung kasalanan ang dahilan kung bakit ang Diyos at tao ay nagkahiwalay. At makikita natin doon na ang kalooban ng Diyos sa bawat mananampalataya ay humiwalay doon sa tinatawag natin mga false teachers. So, anong meron doon sa mga sons of God? They are separated for God's use. At the same time, they are separated to overcome the false teachers. Which is sinasabi dyan, yung word na overcome, which is nikau. So, ibig sabihin, nagawa nila nung panahon kung saan sila ay naligtas, which is isang beses na nangyari sa kanilang buhay yon, at makikita natin yon na after na pagkaligtas, ay meron tayong tinatawag na fruit ng kanilang kaligtasan. At yung ongoing na result ng kanilang pagkaligtas ay yung mag-try, mag-test ng mga false teachers. So, makikita natin dito na sinasabi ni John, ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He, which is God the Holy Spirit, na nananahan sa mga believers, which is kung mabasa natin sa chapter 2 at chapter 3 verse 24, na ang God the Holy Spirit ay nananahan doon sa mga believers. At hindi lamang ang God the Holy Spirit, sa mga previous na napag-aralan natin, ay ang God the Father at ang God the Son ay nananahan pala sa mga believers. So, ibig sabihin, ang mga believers nasa kanilang tinatawag na exact na tinatawag nating kapanalan ng Diyos. So, ang nais ng Diyos sa mga believers ay humiwalay. So, humiwalay doon sa mga false teachers na nagtuturo ng mga false teaching at naghahasik ng mga tinatawag natin na mga corrupted words. So, corrupted words. At dito makikita natin yung sinasabi ni John na ye are of God, little children, and have overcome them, because greater. So, makikita natin kung anong meron sa atin ang Spirit of Truth. At ang Spirit of God is greater than the spirit of error, than the spirit of the Antichrist. So makikita natin yon na kung merong Spirit of God, meron din tayong tinatawag na Spirit of Antichrist. At sino yung tinatahanan ng may Spirit of Antichrist na member dito sa Ephesus? Yung mga tinatawag nating mga Gnostics. So tandaan natin, ang mga Gnostics, hindi sila yung nasa labas ng simbahan, kundi yung mga Gnostics, sila yung nasa loob ng simbahan, nakakapakinig ng Word of God, nakakapakinig ng faithful na preaching ng Word of God, pero they still reject doon sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi dumating sa kanilang buhay na tinanggap nila yung biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, ni isang beses sa kanilang buhay, hindi dumating yung pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kaya may kita natin dito na sinasabi dito ni John sa mga Ephesus, merong napakalaking pagkakaiba mga believers sa Ephesus. Kayo ay sa Diyos at sila naman ay sa mundo. So, merong malaking diferensya yung mga Kristiyano at yung mga hindi Kristiyano. Kung i-apply natin sa panahon natin ngayon, paano kaya natin may papakita yung pinagkaiba natin doon sa mga hindi Kristiyano, pinagkaiba natin bilang mga Kristiyano doon sa mga hindi Kristiyano. So, young people, tanungin natin sa natin, anong pinagkaiba natin
doon sa mga unsaved na mga young people, dito sa mga nagsisimba, saved, present palagi ng mga young people, dito sa church. Ano ang pinagkaiba natin? Anong pinagkaiba ninyo doon sa mga tagalabas? O sa atin mga adults, ano ang pinagkaiba natin doon sa mga doon sa mga unsaved, sa mga hindi nanampalataya ni Jesus Christ, kay Jesus Christ, sa atin na palaging nasa simbahan? Kung wala tayong makikitang pinagkaiba, baka kasi dito tayo. Diba? So, every time na pinag-aaralan yung Word of God, titingnan natin sa ating sarili. Ano ba ang pinagkaiba ko doon sa labas? Kumusta yung buhay ko pag nasa labas ako? Ako ba'y humihiwalay? Tandaan natin, ang separated, iba yan siya sa word na isolated. Diba? So, pag isolated, example ako, nasa isang lugar, sa isang islang maliit, then may isang buko, at andun lang ako, walang barko, walang bangka, nag-iisa lang ako doon, yun tinatawag natin isolated. Pag sinabi separated, yung tinatawag natin set apart. Ibig sabihin, meron kayong panuntunan, merong dahilan kung bakit kayo kumiwalay doon sa mga hindi nagtuturo ng katotohanan. At yung context dito, kumiwalay doon sa mga false teachers. At makikita natin yan, bilang mga believers, nasa atin ang Diyos at nananahan sa atin ang Diyos. Kasi, year of God. So, tandaan natin na bilang mga sons of God, tayo ay sa Diyos. At sino ang ating pinanggalingan? Kanino tayo nanggaling? Of God. Nanggaling tayo sa Diyos. At anong meron doon sa Diyos? Yung tinatawag nating holiness. Yung kabanalan. At yung dahil sa kabanalan ng Diyos, kaya nais ng Diyos na mag-separate mula sa tinatawag nating kasalanan. So, dito makikita natin ang mga false teachers nais nilang i-corrupt yung mga katuruan ng mga teachers of the Word of God. So, yun ang gawain ng mga false teachers. Magkukunyari sila na sila ay nagtuturo ng katotohanan, pero sa totoo, hindi katotohanan dala nila, kundi kasinungalingan. Eh, may kita natin dito na ilang beses sinabi ni Pablo, which is titingnan natin, sinabi ni Pablo na pag alis ni Pablo, may darating na mga tao na magsasabi sila ay nagtuturo ng katotohanan. Even sa mga salita ni Jesus, na merong mga wolves na magsusuot ng damit ng tupa para sabihin sa kanila na ako ay alagad ng Diyos. At dito makikita natin yung ano bang pinagkaiba natin doon sa mga unsaved. Diba? Pero tandaan natin dito, itong mga taong to, itong mga Gnostics na to, ay still members ng church doon sa Ephesus. Kaya makikita natin dito na after sabihin nito ni John, may ibibigay na si John dito na sasabihin niya, magsisimula yan dyan sa verse 7. Yung ibibigay ni John na after natin dito, dapat ba yung nandito, ikaw, false teachers ka, layas, mali ang tinuturo mo, dapat ba papalayasin natin sila? Ano ba dapat ang gagawin natin? So which is mapag-aaral natin sa mga susunod na linggo. So dito makikita natin, bilang mga believers, dapat ipakita natin na tayo ay merong tinatawag na pag-separate doon sa mga works ng Antichrist. Kasi anong meron sa atin? Yun nga binasa natin kanina sa Galatians chapter 5 verse 22. Makikita natin yung fruit of the Spirit. Dahil nasa atin ang Spirit of Truth, meron tayong tinatawag na proof na nasa atin ang Spirit of God. Kung sa ano pa, example, magtatanim ako ng isang mangga. Yung mangga na yan, balang araw, tutubo yan at uusli. At magpapakita na isa siyang mangga. So, dito makikita natin, pag ikaw talaga ay anak ng Diyos, kung tayo talaga ay anak ng Diyos, meron tayong tinatawag na proof o ebidensya na tayo anak ng Diyos. At ano yon? Makikita natin sa Galatians chapter 5 verse 22 ng fruit of the Spirit ay yung love. So, napakarami nun na sinabi doon ni Pablo. Pero dito makikita natin, sinasabi dito ni John sa verse 4, Year of God, little children,
and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. So, tandaan natin. So, ibig sabihin, ang God, the Holy Spirit na nasa atin, which is greater than the Spirit na nasa mundong ito, yun yung magtuturo sa atin ng totoo. Kaya makikita natin, pag tayo is saved, malalaman sa atin God, the Holy Spirit, which is ang Spirit of Truth. At malalaman natin, madidiscern natin yung tama doon sa parang tama. Di ba? So, dito makikita natin na sinasabi din ni Paul doon sa church sa Ephesus, noong panahon na siya nagmi-mission. Makikita natin yung warning ni Paul na i-test yung every teacher whether they're of God. Doon sa Acts chapter 18 and 19, makikita natin doon, nag-warn si Pablo doon ng merong mga false teachers na after ng pag-alis ni Pablo, after pag-alis ng mga apostles, na darating, na papalit sa kanila. Kung isipin natin, doon sa 7 churches sa Asia, makikita natin, halos 2 lamang doon yung tinatawag nating merong maayos na commendation. Then, the rest, makikita natin, sabihin, bagsak. At kasama doon yung tinatawag nating church at Ephesus. At makikita din natin, doon sa 7 churches sa Asia, yung 5 dyan, yung 4 dyan, makikita natin, yung isa ay patay, yung isa ay buhay pero patay, at dito makikita din natin, yung isa naman ay talagang matawag nating neutral. Hindi sila malamig, hindi sila mainit. So makikita natin dito na yung mga believers sa Ephesus, sinabihan dito ni John na ye are of God, kayo ay sa Diyos, dapat umasta kayo o umakto kayo o mag-act kayo katulad bilang mga anak ng Diyos. So, dito makikita natin na papaano natin ma-overcome yung mga false teachers. Which nakita nga natin sa pamamagitan ng Spirit of God na sinasabi ni John dito sa verse 4 na He is greater than he that is in the world. So, yung makikita natin dyan, yung greater is He that is in the world. So, yan yung Spirit of God, which is, sinabi din niya ni John doon sa chapter 4, verse 2, na, hereby know ye the Spirit of God. So, Spirit of God. Tandaan natin, palaging may contrasting sa mga sulat ni John. Pag merong truth, meron tayong tinatawag na lies. Pag merong sons of God, meron ding children of the devil. Palaging contrasting, palagi yung itinuturo dito ni John. At makikita natin dito sa verse 4 and verse 5, yung contrasting ng dalawa. Yung year of God and they are of the world. So, dito makikita natin na ang basically na nais lang sabihin dito ni John na kaya yung mga false teachers, hindi sila nagtuturo ng incarnation of Jesus Christ dahil wala sa kanila ang Spirit of God. Bakit kaya ang mga Gnostics, hindi sila nagtuturo ng si Jesus Christ ay, ang Diyos ay nagkataong tao? Bakit kaya? Dahil wala sa kanila ang Spirit of God. At anong meron sa kanila? Yung tinatawag natin dyan sa verse 4, so yung last phrase na sinasabi, than he that is in the world. Which is yung tinatawag natin, sinabi din dyan, yung spirit of error. O yung spirit of the Antichrist. So, dito makikita natin na kapag ang isang tao hindi siya saved, wala sa kanya ang Spirit of God. Kaya pag ang isang tao hindi saved, wala kang makikitang kagandahan sa kanyang mga sasabihin about sa salita ng Diyos. So isipin mo, example kanina umaga, yung mga tinatawag nating mga scholar, di ba? O kanina, yung mga scholar na nagsasabi na nasa kanila yung katotohanan o sila yung tama at tayo ay mali, may kita natin doon na sila ay part ng tinatawag nating Gnosticism. Bakit? Ang mga Gnosticism, palagi nilang question yung authenticity ng Bible, yung preservation ng salita ng Diyos, yung inspiration ng Word of God.
Kaya may kita natin dito, bakit kaya sinasabi ito ni John sa mga believers sa Ephesus na year of God? At ba't kaya sinabi ni John, and overcome them? So bakit kaya sinasabi ni John ito? Kasi bilang mga believers, ninanais ni John na yung mga believers dun sa Ephesus na humiwalay at meron silang discernment upang malaman yung bawat nagtuturo dun sa pulpito. At dito natin makikita yung sinasabi ni John na we are of God, which is pinagkaiba din sa they are of the world. So, ang dahilan kung bakit itong mga false teachers itong mga false teachers ay nagtuturo ng kamalian na against sila sa Trinity, against sila sa incarnation of Christ, against sila sa virgin birth of Christ, ay dahilan, makikita natin, wala sa kanilang spirit of truth. Sa tanda natin yun ha. Kaya makikita natin, bakit kaya minsan, parang, bakit hindi ko alam, yung tuwing nag-aaral akong Bible, bakit hindi ko alam yung doktrina na tinuturo ng Biblia? Bakit kaya? Dahil wala sa akin yung spirit of truth. Bakit kaya parang wala akong ganang mag-aral ng Word of God? Dahil wala sa akin ang spirit of truth. So, tandaan natin yon. Para magkaroon ka ng discernment, kailangan nasa iyo ang spirit of truth. Ibig sabihin, dapat ikaw ay ligtas. Dapat ikaw ay, mayroon tayong tinatawag na kaligtasan o pagsisisi ng kasalanan at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So, example, yung mga Calvinism, which is part ng tinatawag nating Gnosticism. So, ang paniniwala ng mga Calvinism na ang salvation daw ay sa pamamagitan ng repentance, which is tama, at pananampalataya kay Jesus Christ. Pero, ang isa sa problema doon, meron silang paniniwala na tinatawag na regeneration precede faith. So, ibig sabihin, ako, dahil inordain ng Diyos ang aking kaligtasan, ako pala, simula ng foundation ng mundo, ay ligtas na. Yun yung paniniwala ng mga Calvinism. Ibig sabihin, yung aking pananampalataya ay akto na lamang. So, ibig sabihin ng mga Calvinism, bago pa ako manampalataya kay Jesus Christ, saved na ako. Yun yung paniniwala ng mga Calvinism. Na bago ako magsisi ng kasalanan at manampalataya kay Jesus Christ, saved na ako before the foundation of the world. Kaya yung mga Calvinism, nagtuturo sila ng regeneration precedes faith. Kaya makikita natin ang dahilan kung bakit napakaraming Calvinist sa panahon natin ngayon, even sa mga Baptist circle, ang dahilan bakit napakaraming Calvinist, dahil yung mga Calvinist, meron silang zeal sa pagtuturo ng tinatawag natin false teaching. Meron sila nun. At tayo naman ay wala. Bakit wala tayo? Kasi may pagkakataon minsan, ang mga believers, yung mga believers about churches, ang ginagawa, imbes na mag-aral ng Word of God, minsan ang ginagawa ay nag-aantay na lamang kung ano yung sasabihin ng teacher, ng pastor, ng mga preachers. Imbes na pag-aralan ng Word of God dun sa kanilang tahanan, ang gagawin lamang nila ay aantay ng linggo para makapag-aral ng Word of God dun sa simbahan, which is mali. Unlike sa mga Calvinism, kung pagkukumparahin ko pa nga, alam niyo ba sa buong mundo, mas marami ang mga komentary ng Calvinism, na Calvinist ang mga nagsulat kaysa mga Biblicist. Mabibilang lamang sa mga daliri mo yung kung sino yung mga Biblicist na talagang nag-aral ng Word of God. Yung mga Calvinist, napakarami. Napakarami. So, isipin mo na lamang yon. R.C. Sproul, diba? J.C. Ryle, Martin Lloyd-Jones, at napakarami. John Calvin. Isipin pa si Agustin. So, isipin mo yon, ba't napakaraming mga komentary, yung mga Calvinist, samantalang yung mga nagtuturo ng katotohanan ay napakaunti. Ang dahilan, dahil yung mga tao na saved, na member ng church, ay hindi sila nag-aaral ng Word of God. Isipin mo na sa maayos ka na simbahan na nagtuturo ng katotohanan. Pero, pupunta ka lamang sa simbahan para makapag-aral ng Word of God. Pero sa sarili mong private life,
hindi mo na pag-aralan yung salita ng Diyos. Kaya makikita natin dito, meron dapat pinagkaiba yung mga believers dun sa mga unbelievers. So yung makikita natin dito. So, dito ang kasunod na sinabi ni John, "Ye are of God little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world." Verse 5, "They are of the world, therefore speak they of the world, and the world heareth them." So dito magpapatuloy si John na kanyang pag-warn doon sa mga false teachers. Yung una niya pag-warn dyan ay makikita natin doon sa verse 1 na, "Believe not every spirit, but try every spirit." At nagpapatuloy yan dito sa verse 5, "They are of the world." So ito yung warning ni John, "Therefore speak they of the world, and the world heareth them." So makikita natin dito na itong mga taong to, itong mga taong nagtuturo ng tinatawag nating corrupted na salita, sinabi dito ni John, they are part nitong mundo. So, they are part nitong mundo. So, in these verses, makikita natin na si Satan, yung sinasabing world, si Satan ang nagbigay sa kanila ng mensahe. So, dito sinabi ni John, they are of the world, therefore speak they of the world. So, dito sa verse na to, makikita natin na si Satan ay active sa kanyang paggawa para i-control yung mga tao, para i-corrupt yung salita ng Diyos. So, kung titingnan natin, bakit isunod ni John itong 1 John? Dahil sa mga Gnosticism. So, ibig sabihin, even sa panahon ni John, may Gnosticism. Even sa panahon natin, present ang Gnosticism at sa iba't ibang formada. So, dito makikita natin na ito pala si Satan ay hindi lamang nagdo-double work, hindi lamang triple work. Makikita natin, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ni Satan para yung mga churches ay makorrupted. So isipin natin yung mga churches doon sa Amerika. Isipin natin yung mga churches doon sa United Kingdom. Isipin natin, before sila naging modernist, may kita natin yung mga tinatawag nating nagtuturo ng salita ng Diyos ay dahan-dahan nilang nireject. Isipin natin, example, United Kingdom. Bago sila, ngayon United Kingdom, pagdating sa mga churches, talagang bagsak na. Majority ng churches sa United Kingdom ay tinatawag modernist or liberal, rationalist. So, may kita yung mga churches sa UK, even sa US, ganun yung mga churches. So, bago sila maging modernist na church, hindi yan biglaan na pagkabukas nila ng kalamata, modernist na tong pinaka-church natin. Hindi. Dahan-dahan yan. Saan nagsisimula yan? Nagsisimula yan sa mga member sa church. At yung members sa church ay dahan-dahang boboto ng teachers. At yung teachers na yan na nag-aral sa Harvard, nag-aral sa Oxford, sila yung ngayong magtuturo, nag-aral sa Cambridge, sila yung magtuturo ngayon ng origin of the species doon sa congregation. Dahil doon yung kanilang napag-aralan doon sa Oxford o doon sa Cambridge. So may kita natin dito na yung mga tinatawag natin mga churches na naging modernist, hindi yan biglaan, kundi dahan-dahan yan na na-corrupt. Ito yung makikita natin dito na sinasabi ni John sa verse 5, "They are of the world." At ang gawain ni Satan ay i-control yung mga tao dito sa mundo. So, ibig sabihin, pag ang saved na tao, hindi siya, pag ang tao nasa kanyang Holy Spirit of God the Holy Spirit, hindi na siya makakontrol ng Spirit of the Antichrist. Pero, pwede pa rin siyang makurap ni Satan. So, hindi makurap ni Satan, pwede pa rin paniwala sa kanya ni Satan na tama yung tinuturo ng isang corrupted na teachers. Diba? So, kaya makikita natin dito, bakit wina-warning nga ni John yung mga believers sa Ephesus na maging mapagbantay, mapagmatyag, dahil merong mga false teachers na nag-creep doon sa church sa Ephesus. At makikita natin yan kasi after 100 AD, makikita natin na ang church sa Ephesus ay bumagsak. So, 100 AD,
dahan-dahan pagbagsak ng church at Ephesus. Kung makikita natin, napakaraming sulat na para dun sa church at Ephesus. At dito makikita natin, kaya sinabi ni John, they of the world, para ipakita sa kanila na yung pagkakaiba ng mga believers sa mga Gnostics, sa mga unsaved. So, dito makikita natin ano yung ipinagkaiba ng mga Gnostics. So, makikita natin dito yung speaker. Sinabi dyan, they are of the world. Yung speaker o yung false teacher na tagkapagsalita, sila ay sa mundo. Pag sinabi nating mundo, sino yung leader dito sa mundo? Ang alam nating leader, alam natin na leader ng mundo ay walang iba kundi si Satan, yung kanyang mga antichrist. So, dito makikita natin yung speaker. Anong meron doon sa mga speaker? So, makikita natin kasunod na sinabi niya, they are of the world, therefore speak they of the world. So, makikita natin dyan na itong mga Gnostics o itong mga false teachers, they are of the Antichrist. So, sinabi dyan, they are of the world. They are of the world. Anong meron dito sa mundo? Yung Antichrist, yung Satan. So, makikita natin dito na itong mga false teachers na to ay kaya sila nagtuturo ng mga false teaching dahil sila ay pagmamayari nitong mundo. They have the spirit of the Antichrist. So, meron silang tinatawag spirit of the Antichrist. Kaya ang kanilang katuruan ay pawang makamundo. Isipin mo, sa mga nagtuturo, tawag dyan, mabuhay ka, tawag dyan, your best life now. Sa example, pagtuturo na yan, ituturo sa'yo, mamuhay ka ng naayon sa kagustuhan mo. Bakit? Ubusin mo na yung oras mo para sa iyong kagustuhan. So, isipin mo, example, bakit nila itinuturo yung mga ganon? Bakit yung kanilang mga tinuturo? More about sa, tawag dyan, pagpapakiliti sa tenga kaysa pag-reprove at pag-rebuke dun sa kasalanan. Bakit nila tinuturo yun? Dahil meron silang spirit of the Antichrist. Dahil sila ay, they are of the world. So, makikita natin dito na kung titingnan natin, ano yung gawa na meron doon sa mga they are of the world. Kung babasahin ulit natin doon sa Galatia, so titingnan lang natin, babasahin ko at susundan nyo lang. So, sa Galatians chapter 5, 5 verse 19, babasahin ko. Sinabi dito ng Bible, now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresies, envyings, murders, drunkenness, revilings, and such like, of which I tell you before, as I have told you in time past, that they which do such thing shall not inherit the kingdom of God. So, makikita natin dito na itong mga false teachers na to, makikita natin dyan, sila ay dito sa mundo. At ang katuruan nitong mundo ay yung katuruan na meron si Satan, yung serpent. Anong meron katuruan serpent? Yun yung pagbibigay sa'yo ng tinatawag nating lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. So, makikita natin dito na ang speaker o yung mga false teachers, they are of the Antichrist. At pangalawa natin makikita dyan, sinabi dito ni John, they are of the world, therefore speak they of the world. Anong klaseng message ang meron sila? So makikita, their message ay galing din sa Antichrist. So yung message na meron sila ay galing din sa Antichrist. So dito makikita natin, yung word dito na speak ay mula ito sa Greek word na laleo. So nasa present tense siya. So dito ibig sabihin nito na yung mga false teachers, sinasabi, therefore speak they of the world. So, makikita natin dito na
yung mga false teacher, they continually preach, ibig sabihin, they continually preach something which is, they continually preach false teaching dahil sila ay merong spirit of the Antichrist. So, yung speak dyan ay tuloy-tuloy nilang itinuturo yung tinatawag nating corrupted message. Bakit? Dahil meron silang spirit of the Antichrist. So, dito natin makikita yung pagkakakilanlan ng mga false teachers. Meron silang spirit of the Antichrist. So, dito natin makikita na ang mga false teachers, kaya sila natuturo ng corrupted message dahil galing sila kay Antichrist. They are of the world. So, they are part nitong mundong ito. They are part ng tinatawag ng corrupted na mundong ito. At sino-sino yon? Yung tinatawag nating mga Gnostics. Kaya may kita natin, sinabi ni John, they are of the world, therefore spake they of the world, and the world heareth them. So may kita natin, yung speaker, siya yung nagtuturo ng tinatawag corrupted message, at ang ginagawa naman ng mga listener o yung mga receiver, yung mga na-deceive na mga tao ay, ang sabi dyan ng Bible, and the world heareth them. So, dito makikita natin na ang mga receiver, they receive the corrupted message. So, paano they-receive ang corrupted message? So, dito makikita natin, yung word dyan na heareth, ibig sabihin, pinakinggan nila yung sinasabi ng isang tao ng merong understanding. Yan yung word dyan na heareth, o pakikinig. So, hindi lamang sa nakinig. Yung example, nakinig ako, ang ginawa nyo ay pinakinggan nyo yung sinabi ko at inintindi nyo yung sinabi ko. Yun yung ginamit dito ni John na heareth. So, napakinggan nila yung sinabi ng mga false teachers, yung mga tao, o tinatawag natin, yung mga na-corrupt ng mga false teachers, napakinggan nila yung salita ng mga false teachers, then, mabuti pala yung tinuturo nila at tinanggap nila. So yun yung tinatawag dito na heareth, na sinasabi ni John sa verse 5, and the world heareth them. So, may kita natin dito, sa panahon natin ngayon, paano napapakinggan nung mga tao dito sa mundong to, yung katuruan ng mga Antichrist. Sa paanong paraan? So, may kita natin, example, sa television, diba? TV, or even sa YouTube, diba? YouTube. So, sa iba't ibang radio. So, may kita natin, napapakinggan ng mga tao yung katuruan ng Antichrist. So, at they receive. So, yung receive dyan, yung receive o yung heareth dyan, itong heareth them, ay continuous nilang pinapakinggan with understanding yung mga itinuturo ng Antichrist. Ibig sabihin, sa kanilang pananaw, tama ang sinasabi ng mga false teachers. So, isipin mo, saan yung mas maraming tagapakinig? Dito sa Mount Zion o doon sa INC sa Quezon? Saan yung mas maraming pumupunta na mga tao doon sa simbahan ng Katoliko o dito sa Mount Zion? So, kung iisipin mo, makikita natin dito na itong mga false teachers, itong mga tao na nakapakinig ng mga false teaching ay naunawaan nila. Example, naunawaan nila na kailangan kong magdasal o magdasal kay Maria. Naunawaan nila na meron palang purgatorio. Ibig sabihin, iniintindi nila yung mga napapakinggan nila doon sa mga false teachers. So ito yung makikita natin dito na sinasabi ni John, kayong mga believers din sa Ephesus, huwag niyong papakinggan yung mga itinuturo ng mga false teaching. Tingnan nyo kung yung kanilang mga tinuturo, tingnan nyo yung bawat teachers, if yung kanilang tinuturo ay tama ba yon o sila ba ay tagapagturo ng Diyos or hindi. So dito natin makikita, paano ko malalaman na tagapagturo? Kaya makikita natin sa verse 1, 2, and 3, makikita natin yung tinatawag na bilang isang Kristiyano, mananampalataya, meron tayong duty na
i-try o tingnan yung bawat tao, yung bawat teacher na magtuturo sa atin. So, meron yun, bawat isa sa atin dito, dapat tinatry natin. So, may kita natin dito na sinasabi ni John na yung mga speaker, yung mga false teachers, at the same time, yung mga nakikinig, yung sinabi ni John, and the world heareth them. So, para silang present tense. So, tuloy-tuloy, even sa panahon ni John, meron na tayong tinatawag na false teachers at meron tayong tagasunod ng mga false teachers hanggang sa panahon natin ngayon. Meron nun. At sa papaanong paraan nila, napapakinggan yon sa panahon natin ngayon. Sa papaanong paraan, kung sa panahon nila dyan, maaring mapakinggan nila yung mga false teaching sa magitan ng pagpunta nila sa isang lugar, example, sa isang Coliseum, example, at may nagtuturo doon na isang philosopher, nagturo siya about sa Gnosticism. So, example lamang yon nung panahon nila dyan. Sa panahon natin ngayon, sa papaanong paraan, nagtuturo yung mga tinatawag nating false teachers. So, yun nga, binigay ko na kanina yung isa sa magitan ng mga social medias, di ba? Sa mga social medias, sa mga Facebook. So, isipin natin yon na bilang mga mananampalataya sa panahon natin ngayon, nais ng Diyos na tayo ay humiwalay dun sa mga false teachers. At paano tayo makapaghiwalay sa false teachers kung hindi natin alam yung mga false teachers? Which is, sinabi ko na yon sa inyo last time. Kaya may kita natin dito na bilang mga believers, sinabi ni John, ye are of God, little children, and have overcome them. Nung tayo ay na-save tayo, hanggang sa panahon natin ngayon, kasi nung tayo ay na-save, kung kailan ka na-save, example sa akin, 2011, nung ako ay na-save, nagsisi ng kasalanan ng Panginoon Jesus Christ, so may panahon sa aking buhay na na-overcome ko yung tinatawag na mga false teacher at yung kanilang false teaching sa magitan ng pagsisisi ng kasalanan at pananampalataya ko kay Jesus Christ. At yung effect nun, yung result nun ay tuloy-tuloy sa buhay ko ngayon, kaya ako nagtuturo ng salita ng Diyos. Ngayon, ang tanong naman, papaano naman sa buhay ng bawat isa na present dito? Kailan yung panahon na na-overcome mo yung tinatawag nating mga teaching ng false teachers sa iyong buhay, at the same time, meron pa yung naging resulta na tuloy-tuloy sa buhay mo? So, may kita natin dito na sinasabi ni John na every individual na member sa Church of Ephesus, meron tayong tinatawag na duty at pananagutan. Duty and responsibility. Kaya dito makikita natin na yung pinagkaiba, ye are of God and they are of the world. At itong world dito, sinasabi ni John, and the world heareth them. Yung word dito na heareth, meron itong idea na they receive the false teaching attentively. So, meron siyang idea na yung false teaching ay ni-receive na tinanggap nila attentively. Kasi pinakinggan talaga nila at inalam talaga nila. At the same time, hindi lamang attentively, they receive it completely. Yun yung ginawa ng mga nakurap na mga tao o yung mga tao na hindi nagsisi ng kasalanan, yung tinatawag natin mga Gnostics. Hindi lamang na ni-receive attentively, completely, at the same time, they receive the false teaching unquestionably. So, hindi na tinanong, tama kayo yung tinuturo nila na si Jesus Christ ay hindi Diyos. So, hindi nila yung tinanong. They are blind follower. Kasi ang blind na leader, yung kanyang mga tagasunod ay blind. So, pag ang blind, maglilid sa blind, saan yung patutunguhan nila? Yung tinatawag nating distraction. So, dito makikita natin na yung mga false teacher, at the same time, yung mga tao, isipin mo, yung mga tao na makikita natin dyan sa mga INC, Mormons, makikita natin na hindi nila tinatanong yung doktrina na kanilang pinanghahawakan. At yun yung pinagkaiba ng mga believers sa mga unsaved. Isipin mo, yung mga believers, sinasabihan na ng mga
preachers, pastor. O, basahin niyo yung inyong Bible. Pag nasa bahay kayo, basahin niyo yung inyong mga Bible. Tingnan mo sa INC, huwag niyong babasahin ang Bible. Pag binasa niyo yan, masisira ang utak niyo. Noong panahon ng Dark Ages, ang sabi ng mga Catholic Church, ang sabi ng Pope, bawal i-translate ang Bible mula sa Latin patungo sa mga native languages ng mga tao. Hindi pwede i-translate. Ang tangi lamang makakapagbahagi at makakapag-aral ng salita ng Diyos ay yun lamang mga tao na nasa matataas na katungkulan sa simbahan. Yun yung panahon ng 1500. Kaya nung panahon na yon, yung mga translator, naghanap sila ng paraan. Papaano namin may translate yung salita ng Diyos para mapakinggan at marinig ng tao yung salita ng Diyos sa kanilang lingwahe, sa Tagalog. Example, so, yun yung dumaan, yung panahon nila Wycliffe, Tyndale, Coverdale, at ng iba pang mga Bible translator. So, may kita natin, bilang mga believers, ang nais ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, bilang separated para sa Diyos, o ibinigay para sa Diyos, may kita natin dito na napakalaki ng diferensya natin dito sa mga teachers o mga tao dito sa mundong to. So, sila, ang iniisip lamang nila, papaano ako mabuhay sa mundong ito. Samantala, itong mga believers, ay iniisip nila, papaano ko mapiplace ang Diyos. Diba? Yun yung pinagkaiba natin. Kaya tingnan natin yung bawat isa sa atin dito, nung panahon na young people ako, so ano papakinggan ko lang na preaching noon, ay more about sa pagbibigay, giving, then soul winning. So, yun lamang yung yun lamang yung dalawang napapakinggan ko. Yung pag-aaral about sa pag-separate sa mga false teachers, hindi ko yung napakinggan. Yung parang meron akong duty na mahalin yung kapwa Kristiyano, hindi ko yung napapakinggan. Pero tayo na narito, napapakinggan natin yung salita ng Diyos. Yung mga false teachers, napakinggan yung salita ng Diyos. Yung mga blind followers ng false teachers, napakinggan nila ang salita ng Diyos. Wala pa silang question. Hindi nila question kung yung pa talaga yung sinasabi ng Biblia. Pero sila ay sumusunod doon sa kanilang tagapagturo. Pero sa atin dito, isipin natin, nagtuturo sa atin yung salita ng Diyos, nagtuturo sa atin God the Holy Spirit, na tayo pala ay merong God the Holy Spirit. So, bakit hindi tayo nagre-respond doon sa katuruan ng salita ng Diyos? Bakit hindi tayo nagre-respond doon sa tinatawag natin na pag-iwalay o pag-alis doon sa mga tinatawag maling katuruan? Kaya may kita natin dito na maraming mga believers dito minsan, maaari, may mga believers pa na nakikinig, example, karamihan sa panahon dati, even mga believers nakikinig pa sa mga katuruan ng dating daan, di ba? Nakikinig pa sa mga katuruan ng mga pare, o katuruan ng mga tawag dyan, sa Net 25, Iglesia ni Cristo. So, isipin mo yon, o di kaya nakikinig pa ng mga katuruan ni Kibuloy. So, isipin mo yon na ikaw, believers, dapat meron tayong pinagkaiba dito sa mga unbelievers. So, kung i-apply natin sa panahon natin ngayon, kumusta yung buhay natin bilang mananampalataya? Alam ba natin yung pinagkaiba natin doon sa mga hindi mananampalataya? So, yun nga, kung sa testimony ko, nung panahon namin, nung ako tinuturuan, more about sa giving lamang. So, kung bibigyan giving, tithes, offering, then, maliban sa offering, meron pang mission. Tapos yung mission na yan, hindi lamang yung isang mission. Meron yung porsyento. Jewish mission, local mission, foreign mission. So, yan natutuunan ko doon. So, yung tithes, kailangan mo talaga siyang ibigay. So, ang sabi ng pastor namin, 10%. So, offering, 10%. So, mission, 10%. So, 30%. Mission na yan, maaaring mapunta lamang yan sa Jewish mission. Papaano na yung mission doon sa foreign, sa local?
So, example, 10% ulit sa foreign. So, 40% na. Tapos 5% naman doon sa tinatawag naman na local mission. At hindi pa tapos pa sa building fund. Paano building fund? Meron pa. Paano naman? Yung sasakyan ni pastor. Vehicle. Paano yon? Yung panggas ni pastor. Paano yung mga pangangailangan ng church, yung mga sabayarin sa kuryente. So, isipin mo, 100% ibibigay mo sa church, wala ka nang sayo. Yun yung natutunan ko dun sa church na pinanggalingan ko. At alam ko na mali yun. So, maganda, tama ang pagbibigay, pero yung sasabihin natin na i-squeeze mo yung tao sa pagbibigay, unquestionably, sumusunod yung mga member doon sa church. Sumusunod sila. As in, susunod talaga sila. Itong asawa ni pastor, kailangan niya ng sa kilay. Magbigay tayo. Kailangan niya ng damit. Bigyan natin. Birthday ni pastor, bigyan natin siya ng ref. Birthday ni pastor, bigyan natin siya ngayon ng lutuan. So, yun yung natutunan namin dito. Pero sa atin ngayon, ang tinuturo dito, separation. Pag-separate ng false teacher. Sino-sino ba yung false teachers na alam mo? Tanong natin sarili nyo. Sino-sino yung false teachers na alam mo? Hindi false na mga mga kulto. Hindi mga kulto. Sabi ko, false teachers. Pangalan ng mga false teachers. Sino-sino yung alam mo? Diba? Sa panahon natin ngayon. So, maaaring sabihin mo, kilala ko si Andy Stanley, yung anak ni Church Stanley. Kilala ko si Rick Warren. Kilala ko si Benny Hinn. So, yun yung mga kilala ko. At sino sa inyo, sa palagay nyo, personally, sino yung kilala natin na mga false teachers? Sino? So, dito makikita natin, alam ng mga believers sa Ephesus kung sino yung nagtuturo sa kanang tama, at alam din nila kung sino yung nagtuturo ng mali. Kaya kung titingnan nyo doon sa Revelation chapter 2, makikita nyo doon, they tried, at nung nalaman nila na mali ang tinuturo, sinipa nila yun sa simbahan nila. Ganon ka straight. Ganon in-apply ng mga believers sa Ephesus, yung tinuro ni Pablo, yung tinuro ni John. In-apply talaga nila yon. At makikita mo doon, 0. So, example, ang church sa Ephesus, simula sa 10 na Gnostics, dumating sa panahon na 0. Pero may problema. So, which is pag-aaral natin yon sa mga susunod, 7, 8, 9, hanggang pataas. So, dito makikita natin na tayo, bawat believers dito, kung titingnan natin, sino yung mga tao na mas maraming tagasunod, di ba? Sasabihin natin na tayo ay anak ng Diyos. Pero, ang anak ng Diyos, pero dapat tayong wisdom, knowledge, at understanding, di ba? So, meron dapat tayo nito bilang mga believers. So, dapat alam natin yung salita ng Diyos. Kasi, hindi nga tayo, ilang beses ko na sinasabi to, hindi nga tayo makakapag-separate kung hindi natin alam kung kanino tayo iiwalay. Diba? Hindi natin alam yon. Kanino ba dapat ako hindi susunod? Kung hindi ko alam yon, paano ko, dapat kong malaman. So, paano ko malaman? So, ibibigay ko sa inyo na, yun nga, DHW, dalawa lang yan. Ayan na? Do His will, did His word. So, ito yung palaging tatanda ng mga Kristiyano. Para tayo makapag-hiwalay, tanda natin na pag-separate sa mga unbelievers, okay? Ang paghiwalay sa mga unbelievers ay kalooban niya ng Diyos. So, paano ko malaman yun? Kailangan kong i-meditate yung kanyang salita. At part ng ating meditation sa salita ng Diyos ay itong pinag-aaral natin ngayon. Yung pag-separate, which is part doon yung holiness. So, ibig sabihin, sa aking buhay, dapat meron akong sinusurrender na mga tinatawag natin mga false teaching. Sinusurrender. Yung false teachers. So,
Sa mga young people, example, yung panahon na yung people may in love. So may panahon na magkakaroon tinatawag ng puppy love. Yung mga young people, puppy love ha. Kasi di naman tayo totoong pagmamahal yun. Nagkagusto lang. Crush ba? So yan, puppy love. So may panahon na magkakaroon puppy love. Pero yung puppy love na yan, pansamantala lamang yan. Kasi tandaan natin, ang pinaka number one na ano ng mga tao ngayon ay kapag hindi tayo hindi tayo compatible, hiwalay tayo. Diba? Pag hindi tayo compatible, hiwalay tayo. So, itong mga people na meron tayo dito, tandaan natin, yung pagpasok sa relation, isa yan sa pinakamahalaga na desisyon na pipiliin mo sa iyong buhay. Isa yan. Kaya kung ang iyong magiging partner ay merong spirit of the Antichrist, which is false teachers, delikado ka. Delikado. So, bilang mga believers, piliin natin yung merong pag-iwalay doon sa mga false teachers. So, kaya sino ba maglilid sa family? Lalaki, babae? So, lalaki. So, tanungin mo ngayon yung lalaki, kung may manliligaw sa yung lalaki, tanungin mo ngayon, ano yung tinatayuan mo sa salita ng Diyos? Sino yung makilala mo na mga kulto? Sino yung makilala mo na mga false teachers? So, example, itaas natin yung standard, di ba? False teachers. Pag ang sabihin niya, false teachers, Pope John Paul, pag yun lang alam niya, research ko iba, delikado, di ba? So, dapat, tanda natin, yung mga believers, alam na, i-apply lang natin young people, yung mga young people. Kasi, young people, sabi nga ni Dr. Rizal, di ba? Yun yung pag-asa ng bayan. So, sa loob ng church, ang mga young people, sila yung next generation na magtatayo o maghahawak ng salita ng Diyos. Sila yung mag-preserve ng Word of God. Papaano kung yung partner mo ay false teachers? Hindi niya i-preserve yung Word of God. Mapuputol na siya hanggang sa sayo. Kasi Word of God, mapuputol na sayo. Bakit? Ang next generation, tingin mo yung magiging anak mo, sigurado ka 100% na susunod yan sa'yo, susunod yan sa tatay kaysa nanay. Kaya, dapat yung lalaki, meron siyang tinatawag natin doctrines, which is naka-align sa Biblia. Kaya dito makikita natin, sa panahon natin ngayon, itong mundong to, napakarami nito. So example, si Joel Osteen, isang malaking simbahan, yung members niya, umaabot ng 45,000. So sa atin, aabot kaya ng 45? So, 4.5. 45. So, isipin na lang natin yon na mas, kaya sinasabi, bakit mo ng warning dyan ang mga believers? Kasi, napakaunti na nga lang natin, hindi pa tayo maalam. Diba? Unti na nga lang tayo, bakit wala pa sa atin yung knowledge ng katotohanan? So, nasa ating spirit of truth, present palagi yan sa mga believers. Pero, kilala ba natin? Siyempre, pag mag-aaral ka, kailangan alamin mo rin yung kalaban. Diba? Dapat pag-aralan mo rin yung kanilang paniniwala. Kaya dito, makikita natin, sinasabi dito ni John na tayo bilang mga believers, makikita natin na dapat tinatry natin, bilang, kasi yun yung duty natin, i-try natin yung mga false teachers. At the same time, may duty yung bawat isa. Malay mo, may isa sa atin ditong false teachers. So, tingnan din natin yung bawat isa dito. Isa sa atin, malay nyo false teachers, mali pala yung tinuturo ko dito. Diba? Malay nyo, wala naman pala sa Bible itong tinuturo ko. Tapos, kayo, umuo kayo dyan, tumatawa pa kayo. Diba? Yung iba minsan, matutulog pa. Example lang. Diba? Example, matutulog pa. So, anong matututunan natin? Di ba? Na Word of God. Kaya dito, may kita na, tanong, example lang, magtatanong ko bigla. Ano yung, anong meron doon sa children, doon sa sons of God? So, example. So, ikaw na natulog, yung kapatid ko dati, tinanong ng pastor, sinong gusto sa langit? Yung kapatid ko, nakatulog siya. Sinong gusto sa langit? Taas kami.
Sinong gusto sa impyerno? Nagising yung kapatid ko, napataas ang kamay. Kasi natulog siya. Di ba? Sa example yun. So, dito makikita natin, yung ang sinabi ni Pablo, doon sa kay Timothy, pastor din siya ng church sa Ephesus. Sinabi ni Pablo sa Timothy, "For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears." So, ganun yung panahon natin ngayon. Kasi pag gusto ng prosperity gospel, lipat ka kay Joel Austin. Bibigyan ka doon ng more on, tawag dyan, positive. O, be positive, tuloy ka lang dyan. Ubusin mo na yung oras mo ngayon. Kasi, balang araw, impyerno ka rin. Hindi yan sasabihin yun. Pero yun yung katotohanan. So, napakaraming mga tao sa panahon natin ngayon na, tawag dyan, even sa loob nitong church, even members, minsan may pagkakataon na even yung mga saved, lumalayo sa church. Pag yung saved, lumayo sa church, expected na yon na makukurap yun. Magiging corrupted siya. Kaya napakalaga ng church. Kaya dito makikita natin, yung sulat ni John, hindi ito para sa mga tao na walang church. Itong sulat ni John, ito ay sunulat ni John para sa mga tao, especially at primarily doon sa church sa Ephesus at sa panahon natin ngayon sa mga local churches. Itong New Testament, isinulat ito para sa mga local churches. Kung Old Testament sinulat para sa Israel, para sa Southern Kingdom, Northern Kingdom, ang New Testament sinulat para sa mga churches. So tanda natin na separation, pag-separate, hindi isolation, nakikita natin bakit banal ang Diyos, kaya nais ng Diyos na yung kanyang tagasunod ay mag-separate mula sa kasalanan, false teachers, at the same time, doon sa mga tinatawag natin na mga karelasyon na mga hindi safe. Unequally yoked with, do not unequally yoked with unbelievers. Let's pray. O aming dakila, makapangyarihan sa lahat, naman nagpapasalamat kami sa inyong kabutihan sa aming buhay. Nagpapasalamat kami, Ama, pagkat nariyan po patuloy, Ama, ang inyong pagbibigay sa amin, ang inyong banal salita. At